Samantala, dalawa pa raw na suspek ang naaresto ng mga pulis kaugnay sa pandurukot ng negosyanteng Koreano sa Pampanga. Para sa detalye na sa inyong telepono si Jeff Caparas. Jeff, sino-sino at paano nahuli ang mga suspek? Yes, Rafi, dalawang PNCO o Police Non-Commissioned Officers ang nasa kustodiyan na ng PNP kaugnay ng GHQ kidnapping case. Partikular ito ay nasa AIDG o nasa Anti-Illegal Drugs Group. Hindi pinangalanan ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang dalawa, maging ang ranggo ng mga ito. Pero ito ay mga tauhan din, Rafi, ng AIDG kagaya ni SPO3 Santa Isabel na under investigation na ngayon matapos nga silang madawit sa pagkawala ng Koreanong GHQ. Rafi. Okay, anong partisipasyon daw nitong dalawa sa kidnapping? Nagsalita na ba? Nagbigay na ba ng pa-unlock na interview itong dalawa o hindi pwedeng interview ng media sila muna? Sa ngayon, Rafi, hindi pa sila pinapahintulutang makapanayam ng media dahil under investigation nga. Maging yung hepe ng AIDG na si Police Senior Superintendent Ferro, si Colonel Ferro, ay tumanggi na muna magsalita dahil nga kanina ay nagpa-unlock na ng panayam si PNP Chief Bato. Itong dalawa, Rafi, according kay Chief Bato, kay General Bato, itong dalawa na to yung least guilty sa kasong ito at kumbaga itong dalawa ay naudyukan lamang, Rafi. Okay, saan sila ulit nahuli? Sila ay, Rafi, ay kasalukuyang under ng AIDG. So, na-under custody kaagad sila matapos lumutang yung kanilang pangalan o nadawit yung kanilang pangalan dito sa kidnapping nga nitong Koreano. Kasalukuyang silang tauhan ng AIDG, Rafi. At maidagdag ko lamang, meron pang isang retiradong pulis din na nasasangkot din. At ito ay tauhan din ng AIDG before, Rafi. At natanong din natin, paanong nakapasok itong mga ito sa AIDG? Ang sagot sa atin ni General Bato ay may mataas na opisyal ng PNP na nagpasok dito sa mga ito sa AIDG para sirain ang kampanya laban sa illegal na droga ng PNP sa ngayon. Rafi. Pinangalanan ba kung sino ito mataas na opisyal ng PNP nagpasok dito sa mga honghang na mga ito? Unfortunately, Rafi, hindi pa rin pinapangalanan ito ni General Bato. Pero nung tinanong natin sa bahagyang nagkaroon ng post, i-describe ko lamang yung ambience nung tinanong. Dahil ang unang info ay nag-apply din sa anti-kidnapping group, itong retiradong police. At hindi siya natanggap doon, pero natanggap siya ng AIDG. Nung tanongin ng media kung bakit nangyari yon na hindi natanggap sa AKG, sa anti-kidnapping group, pero natanggap ng AIDG. Bahagyang nagkaroon ng post at nagkibit-balikat si General Bato at sinabi niyang ito'y ipinasok na mas mataas na opisyal din ng PNP. Rafi. Okay, dalawang tanong na lamang. So, ilan lahat-lahat ang mga sangkot na pulis, na mga suspect sa kasong kidnapping na ito? Ang tukoy na nila, Rafi, ay hinahanap pa nila yung nasa 5 pang suspect dahil nga bukod dito kay SPO3 Santa Isabel at yung dalawang pulis nga na PNCO. All in all kasi sila ay 8 na tukoy na ng mga pulis. Isa nga itong retiradong pulis, Rafi, at isa pang Korean national na na-mention na doon sa eksklusibong panayam kay General Bato na may isang Korean national din na person of interest at may 3 pang iba pa. I-profile ko lamang again, Rafi, itong retiradong pulis. Salukuyang barangay captain ngayon, dito yan sa NCR at kasama ito sa listahan ng mga barangay captains na sangkot din sa illegal na droga at high-value target din ito ng PNP. Yung pangalan nitong retiradong pulis na ito ay lumabas din ito doon sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero unfortunately nga, Rafi, nakatakas na ito at kasalukuyang nasa Canada na. Okay, tatanungin ko sana kung meron kang alam tayo tungkol doon sa pagkakahuli o pag-surrender ni Santa Isabel sa NBI. Kanina, Rafi, alam mo, ikinagulat din ni General Bato. Clueless din siya nung nabanggit na lamang natin sa kanya na nasa NBI na at may nagsabi rin na kasamahan natin sa media na kinonfirm din ito ni Secretary Aguirre. Pero right after nun, in the middle of the con, Rafi, biglang tumawag si Justice Secretary Aguirre kay General Bato at napag-usapan niya nito. At alam mo ba, Rafi, nabanggit din ni Secretary Aguirre na habang kasi ina-applyan na ng warrant of arrest ito, di ba? Rafi, if you remember dun sa panayam mo, ay ina-applyan na ng warrant of arrest itong si Santa Isabel. At nakiusap si General Bato just today na sana ay mapabilis na yung pag-release ng warrant of arrest. And coincidentally, Rafi, biglang sumuko sa NBI itong si SPO3 Santa Isabel. Kaya sabi ni General Bato, talagang maro o
o marunong talaga itong si pero SBO3. pag lumabas ang warrant of arrest, saan i-custody itong si Santa Isabel? Hindi siya pwede sa NBI ata forever, di ba? Kailangan mailipat siya sa PNP? Sa ngayon, Rafi, tinanong din natin yan kung hihiningin ba ni General Bato yung pag-transfer ng custody from NBI to PNP. Ang sagot sa atin ni General Bato, walang kaso sa kanya kung saan man i-custodiya itong si Santa Isabel. Ang importante ay hawak na siya ngayon ng gobyerno. Rafi. Isang-isa na lamang. Sana natanong natin itong si Santa Isabel. Kasi palagi niya sinasabi, wala siyang kinalaman, Paul guy lamang siya, inosente siya. Sana tinanong ng isa sa mga reporter na naroon nung siya mag-surrender, paano niya maipaliwanag yung sasakyan ng kanyang misis na naplakahan na naroon sa crime scene? Yun nga, Rafi. Saka kung matatandaan din natin, sinabi ni General Bato sa iyo at nandun ako nung kinapanaya mo nga siya, wala naman sa radar nila itong si Santa Isabel, hindi ba, Rafi? Lumabas lamang nung maplakahan doon sa CCTV yung ginamit na pickup at doon lumabas na trace na nakapangalan ito sa misis. At nung tinanong itong misis ni Santa Isabel, sinabi ng misis na ito ay gamit ito ng kanyang husband. Sino ba yung husband? Si SPO3, Ricky Santa Isabel. Saka yung mga presko na Rafi nung Friday, nang nagpa-presko yung anti-kidnapping group, ang sinasabi nila ay airtight talaga itong kanilang hawak na ebidensya laban dito kay Santa Isabel, including yung mga withdrawal nung ginamit yung card nitong Koreano na nag-withdraw daan sa ATM sa Green Hills. Rafi. Kasi ito na, opinion ko lamang ito, Jeff. Kasi kung magpupumilit si Santa Isabel na siya ay talagang inosente at wala siyang kinalaman sa krimen, baka yung misis niya maipit dito dahil yung misis niya ang nagmamayari ng sasakyan na ginamit sa crime. Tama ka dyan, Rafi. So mamimili siya. Bibenta niya misis niya para maipit yung misis niya at siya ay makakawala, or aakuin na lang niya para malibre misis niya. Dito mo makita pagkatao ngayon ni Santa Isabel. Tama ka dyan, Rafi. Kasi by papers o sa paper trail, talagang nakapangalan doon sa misis. Kumbaga, airtight na ito, matindi ang hawak na ebidensya. At dagdag ko lamang, Rafi, sabi rin ng anti-kidnapping group, dahil meron yata silang narinig na ang sinasabing alibi nito ni Santa Isabel ay maaaring baka daw kambal plaka yung sa kanyang pickup. Ang sinasabi ng AKG dito, napakahina ng alibay na yan dahil 5 witnesses ang hawak ng anti-kidnapping group laban sa kanya at lahat yon siya ang itinuturo. Nasa pangangalaga na ng NBI ang sangkot na pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel. Pero mariin niyang tinatanggi na sangkot sa pagdukot sa Koreano. Maaksyon si Marlene Alcaide. Una nang nailabas ng News 5 ang video na ito kung saan makikita isang lalaki na pilit sinasakay sa isang itim na sasakyan. Sinasabing kuha ito noong October 18, ang araw na dinukot ang Korean businessman na si Ik Joo-ji. Base sa ilang mga testimonya, bago ang pagdukot, nakita sa logbook na simula pa noong Setyembre, ilang beses raw naglabas-pasok sa subdivision ang itim na pick-up na may plakang AAX 4655. Ang pick-up na ito rin ang sinasabing nakita sa ilang mga CCTV footage noong October 18 na nakabuntot sa itim na Ford Explorer ng biktima. Sa mga na-recover na kuha ng CCTV sa iba't ibang lugar na nadaanan ng itim na sasakyan ng biktima mula Angeles, Pampanga kung saan nakatira ang Koreano papuntang Maynila, makikitang may nakasunod ring itim na pick-up. Sa salaysay ng kasambahay na kasama dinukot ng among Koreano, pinaupo siya sa tabi ng driver habang pinagitnaan ng dalawang nagpakilalang pulis ang amo sa likuran. Kwento niya, nagpupumiglas ang kanyang amo sa loob ng sasakyan kaya ito sinakal. Tila binusalan din daw ang bibig nito. Dito na rin daw sinabi ng mga kamuha sa kanila na drug pusher daw ang Koreano at matagal na nila itong sinusubaybayan. Itinuro pa raw sa kanya ang maliit na bag sa loob ng sasakyan at sinabing na-recover ito sa sasakyan at may laman umano itong droga. Sabi pa raw sa kanya na huli ang kanyang amo sa buy-bust operation. Ang itim na pick-up na sinasabing ginamit sa pagdukot sa Koreano nakarehistro umano sa asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Pero mariin na niyang itinanggi na sangkot siya sa anumang iligal na gawain, lalo na ang pagkidnap sa Koreano. Kusa siya nagtungo sa NBI para magpasailalim sa protective custody. Yes, safe po tayo rito. Talaga. Mananatili sa tanggapan ng NBI custody si SPO3 Santa Isabel habang tuloy ang investigasyon sa kaso.